guys! Welcome again to our YouTube channel, Riza and Jay. And for today's video, I'm going to share to you kung paano ko po nalagpasan ang immigration dito sa Pinas at dito po sa India, which is in Mumbai. Alam ko po na may kanya-kanya tayong experiences, lalo na sa mga kababaihan dyan na mayroong mga jowa na nakarating na dito sa India at may mga kanya-kanya tayong experiences kung paano natin nalagpasan yung immigration. Sa katulad kong first-time traveler, of course, nakakatakot kasi first time ko, paano kung ma-offload ako, sayang yung mga documents na i-process ko dito sa Pinas, sayang yung pera na inilaan ko sa mga documents para lang maka-travel ako and then at last ma-offload. Yun yung sa mind ko na baka ma-offload ako or what. Pero in a way, nilalagay ko sa mind ko na dapat maging positive lang. Immigration is one of the most scariest or sa Tagalog pa nakakatakot na lugar. Kasi bago tayo makalagpas, kailangan dapat na dadaan tayo sa isang inspection, which is the immigration. Tatanungin tayo kung valid ba yung mga documents na binigay natin, valid ba ang ating pag-travel or what, at valid ba ang ating reason bakit tayo pupunta sa ganyang lugar. Bawat immigration officer may kanya-kanya silang mundo. In a way, kung paano tayo nila tatanungin sa mga things kung bakit tayo ta-travel, bakit tayo may ganitong documents, or katulad ko, yung fiancé ko is with me. Nag-travel kami together. So, tinanong niya, sinong kasama mo? So, may proof of relationship ba kayo? Kailan kayo nag-met? Ilang taon na kayong magkarelasyon? Alam ba ng parents nyo na boyfriend, girlfriend kayo or sa travel na ganito, alam ba nila? So, ganyang mga katanungan. So, dapat, sa tanong pa lang nila, even a simple questions, dapat wise din tayong magsagot. Ganyan lang sila. In a simple way, simple question, simple answer. Kung tatanungin ka nila, sasagot ka din. Huwag sobra-sobra yung sagot, huwag din yung kulang, insakto lang. Based sa aking experience, since yung fiancé ko is with me, so yung mga katanungan is mga basic questions lang. Yung kailan kayo nag-met, saan kayo nagkita, paano kayo nagkakilala, alam ba ng mga parents nyo, ang relasyon nyo, and then sabi niya na ilang buwan ka titira doon, sino ang finance sa'yo para sa iyong travel. Mga simple way, simple questions. But even as simple questions, guys, kailangan natin pa din na mag-ready sa mga possible questions. Mga in a way na hindi natin alam na tatanungin pala nila yung mga ganyang tanong. So, dapat na maging honest tayo, maging confident tayo sa pagsagot. Ganyan lang, guys. Thankfully, guys, nalagpasan ko yun. So, yung sa Pilipinas, mga basic questions. So, sabi ko, bakit yung ibang mga Pilipina, sabi nila, hala, mahirap yung immigration. Para sa akin, yes, mahirap po, pero kailangan nating sobrang i-ready natin yung ating sarili. I-ready natin ang ating documents, mga possible documents, basta guys, i-ready natin. Especially sa side ng lalaki. Minsan, like me, ready na yung mga documents ko dito sa Pinas. How about sa mga documents na kailangan pala sa side ng jowa mo, sa side ng partner mo or what? Kailangan na mag-search talaga tayo. Bago kami nag-met, ilang buwan po kami nag-search. But since we wait for the right time, so this is the right time, so of course, we search a lot of things. Sinigurado muna namin na talagang ganito lang yung documents na i-process or what. And then, at the end, thankfully guys, in Mumbai, kung malagpasan mo guys yung immigration sa Pilipinas, in Mumbai, basic questions also. So, hindi masyadong maraming yung katanungan guys. Once na malagpasan yung Pilipinas, sa Mumbai, dito sa Mumbai, yung question nila is, saan yung passport mo, saan yung visa mo, and then tinatanong lang nila na kailan yung balik mo, may return ticket ka ba. That's it guys. At alam ba kung anong trabaho ng jowa mo or fiancé mo or asawa mo, and then saan ka pupunta, anong city, anong lugar. Like me, tinanong niya sa akin, anong city ako pupunta. So, sinabi ko na ganito, ganyan.
So, that's it guys. Dapat na maging honest lang talaga tayo sa ating sagot, maging confident tayo sa ating pagsagot, at dapat may eye contact tayo sa officer. Sometimes malalaman nila na honest ba tayo sa ating sagot kapag may eye contact tayo sa officer at ikaw din na nagsasalita. Dapat ganyan guys. So, I hope na wag tayo susuko sa mga processing kasi kung handa tayong mag-sacrifice, handa natin na gusto natin na i-meet yung someone sa ibang lugar, dapat maging confident tayo, i-ready natin ang ating self, i-ready ang mga documents, at huwag mawala ng pag-asa. Ganyan guys, at I hope na itong video na ito maka-encourage sa inyo, at I hope na isa din kayo na makapunta dito sa India katulad ko. Bye guys!